Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo una ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na siswertehin at mabibigyan ng regalo. At huwag mo ring kalimutan na mag-comment kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil malay mo, ang simpleng panonood mo ngayon ang maging simula ng isang magandang biyaya sa buhay mo. Sa isang tahimik na bayan ng San Aurelio, may isang matandang lalaki na halos kilala ng lahat hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa sipag ng kanyang mga kamay. Ang pangalan niya ay Amado Verano. Noong kabataan niya, isa siyang karpintero na hindi marunong tumanggi sa trabaho basta may maipakain sa pamilya. Mula umaga hanggang gabi, naririnig sa bakuran nila ang tunog ng lagari, martilyo at pakong ibinabaon sa kahoy. Gumagawa siya ng mesa, aparador, upuan, altar, pinto, bintana at kung ano-ano pang kahoy na ipinaggagawa ng mga kapitbahay. Hindi malaki ang kinikita ni Amado, pero sapat iyon para mabuhay ng marangal ang kanyang pamilya. Ang asawa niyang si Corazon ang laging nasa tabi niya. Kung si Amado ang kamay ng tahanan, si Corazon naman ang puso. Siya ang nagluluto, nag-aalaga sa mga anak, nagtatago ng kaunting ipon, at higit sa lahat, siya ang unang naniwala sa talento ni Amado. Mado, minsang sabi ni Corazon habang pinagmamasdan ng asawa niyang nag-uukit ng disenyo sa isang lumang aparador. Hindi lang panghanap buhay ang kamay mo, may sining ka. Napangiti si Amado habang pinupunasan ng pawis sa noo. Sining, nabo, Cora, pangkain lang tong ginagawa ko. Kapag hindi ako nagtrabaho, walang bigas ang kaldero natin. Lumapit si Corazon at hinawakan ng kahoy na kanyang ginagawa. Hindi lahat ng tao kayang gawing maganda ang simpleng kahoy. Ikaw, kahit luma, napapaganda mo. Balang araw, kapag hindi ka na masyadong pagod, magpinta ka ulit. Napatingin si Amado sa asawa. Matagal na niyang pangarap na magpinta. Noong binata pa siya, mahilig siyang gumuhit sa likod ng lumang papel, sa dingding ng abandonadong bahay at minsan kahit sa piraso ng karton. Pero nang magkapamilya siya, isinantabi niya ang pangarap na iyon. Mas mahalaga ang matrikula, pagkain, gamot at kuryente kaysa canvas at pintura. Tatlo ang anak ni Amado at Corazon. Ang panganay ay si Nerissa, isang matalinong babae na maagang natutong dumiskarte. Sumunod si Calvino, maboka at ambisyoso. Laging nangangarap na balang araw ay makakasuot siya ng mamahaling relo at hindi na maglalakad sa putikan. Ang bunso naman ay si Darlene, magandang bata na mahilig humarap sa salamin at nangangarap makilala ng maraming tao. Habang lumalaki ang mga bata, hindi nagkulang sina Amado at Corazon sa sakripisyo. May mga gabing inuuna nilang pakainin ng mga anak kaysa sarili. May mga araw na kahit nilalagnat si Amado, tumatanggap pa rin siya ng trabaho para may project si Nerissa. May panahon ding isinangla ni Corazon ang nag-iisang gintong hikaw para mabayaran ng tuition ni Calvino. Si Darlene naman, kahit mahilig sa bagong gamit, laging pinag-iipunan ni Amado. Kahit pa ang kapalit noon ay ilang linggo niyang pagtitiis sa lumang tsinelas. Pa, bakit hindi tayo kagaya ng pamilya ni Clarice? Reklamo noon ni Darlene habang hawak ang lumang bag niya. May kotse sila, lagi silang nasa restaurant. Ngumiti lang si Amado habang inaayos ang strap ng bag ng anak. Anak, hindi man tayo mayaman, hindi naman tayo nagugutom. Darating din ang araw na gagaan ang buhay ninyo. Pangako yan, tay? Tanong ni Darlene. Oo, pero tandaan ninyo, kapag dumating ang araw na umasenso kayo, huwag niyong kakalimutan kung saan kayo nagsimula. Sa mga unang taon, parang nakikinig naman ang mga anak. Nagtapos si Nerissa at naging real estate broker sa siyudad. Si Calvino naman ay nakakuha ng trabaho bilang manager sa isang malaking mall. Si Darlene naman ay unti-unting nakilala sa social media dahil sa kanyang ganda, pananamit at mga video tungkol sa lifestyle. Sa simula, ipinagmamalaki nila ang kanilang ama. Ngunit habang tumataas ang kinikita nila, unti-unting nagbago ang tingin nila sa pinanggalingan. Kapag may bisita si Nerissa mula sa siyudad, bihira niyang ipakilala si Amado bilang karpintero. Madalas niyang sabihin, retired na po si Papa, kahit hindi naman talaga siyang retired. Si Calvino naman, kapag napapadaan sa bahay, laging nakakunot ang noo sa amoy ng barnis at alikabok ng kahoy. Tay,
Hindi ba pwedeng tigilan mo na yung pagkakarpintero? Ang dumi-dumi ng bahay tignan. Napatingin si Amado sa hawak na pako. Ito ang bumuhay sa aton, Calvino. Oo nga, pero iba na panahon ngayon. Nakakahiya kapag may nakitang hanggang ngayon, ganyan pa rin ang ginagawa mo. Napahimik si Amado. Narinig yon ni Corazon mula sa kusina at agad siyang lumabas. Calvino, mahinahon ngulit matigas ang boses ni Corazon. Huwag mong ikahiya ang kamay na nagpaaral sa iyo. Hindi na sumagot si Calvino pero halata sa mukha niyang hindi niya nagustuhan ang sinabi ng ina. Si Darlene naman ay mas madalas nakatutok sa cellphone. Kapag kinukuhanan niya ng video ang sarili, sinisigurado niyang hindi kita ang lumang dingding, ang pinaglalagyan ng kahoy at ang mga gamit ng ama. Mapakiusog naman yung mga lumang pintura ni Papa sa likod, pangit sa background, sabi niya minsan. Napatingin si Amado sa sulok kung saan nakatago ang ilang lumang drawing at maliit na canvas na matagal nang hindi niyang nagagalaw. Hindi iyon mahalaga sa iba, pero sa kanya, iyon ang natitirang piraso ng pangarap na minsan niyang binitawan. Nang gabing iyon, habang nagkakape sina Amado at Corazon sa maliit na mesa sa kusina, napansin ni Corazon na tahimik ang asawa. Nasaktan ka sa sinabi nila? Tanong niya. Umiling si Amado, pero hindi niya maitago ang lungkot sa mata. Baka tama sila, Cora. Matanda na ako. Wala na akong mapapala sa pangarap-pangarap. Hinawakan ni Corazon ang kamay niya. Mado, hindi porket hindi ka yumaman sa talento mo, wala na itong halaga. Minsan, may mga bagay na hindi ginagawa para kumita. Ginagawa dahil iyon ang bumubuhay sa kaluluwa. Mula noon, kapag may konting libreng oras si Amado, binibigyan siya ni Corazon ng lumang papel o murang pintura. Hindi ito alam ng mga anak. Sa likod ng bahay, sa ilalim ng punong akasya, doon minsang nagpinta si Amado habang nananahi si Corazon. Mga simpleng bagay lang ang ipinipinta niya. Tasa ng kape, lumang tsinelas, bintanang may kurtina, mukha ni Corazon habang nakatalikod sa liwanag ng hapon. Ang ganda nito! Bulong ni Corazon isang araw habang tinitingnan ang painting ng sarili niyang nakaupo sa tabi ng bintana. Hindi pa maayos, nahihiyang sabi ni Amado. Hindi naman ako nag-aral. Hindi kailangan ng diploma para maramdaman ang lungkot at pagmamahal sa isang larawan, sagot ni Corazon. Ngunit tulad ng maraming tahimik na kaligayahan, bigla itong sinubok ng tadhana. Isang umaga habang naglalaba si Corazon, napahawak siya sa dibdib at napaupo sa sahig. Dinala siya ni Amado sa ospital at doon nalaman nilang may malubhana pala itong sakit sa puso. Matagal na raw nararamdaman ni Corazon ang panghihina pero itinago niya dahil ayaw niyang gumastos ang pamilya. Bakit mo itinago sa akin? Umiiyak na tanong ni Amado habang nakaupo sa tabi ng hospital bed. Mahinang ngumiti si Corazon. Ikaw nga, kahit masakit ang likod, nagtatrabaho pa rin. Pareho lang tayong matigas ang ulo. Halos maubos ang naipon ni Amado sa gamot, laboratorio at pagpapaospital. Magpadala ng pera sina Nerissa, Calvino at Darlene, pero ramdam ni Amado na para sa kanila, iyon ay responsibilidad lamang na kailangang tapusin. Madalas silang magreklamo sa gastos. Tay, ang laki na ng bill, sabi ni Nerissa sa telepono. Kailangan nating maging praktikal. Praktikal? Mahinang ngunit nanginginig ang boses ni Amado. Nanay ninyo ang pinag-uusapan natin, anak. Alam ko, tay, pero hindi rin naman tayong milyonaryo. Hindi na sumagot si Amado. Ayaw niyang makipagtalo. Ang mahalaga sa kanya ay mailigtas si Corazon. Ngunit isang gabi, alam na ni Corazon na malapit na siyang magpaalam. Pinatawag siya ni Amado. Sa tabi ng kama, iniabot niya ang isang lumang kahon na may lamang brush, ilang tubo ng pintura at maliit na sketchbook. Mado, mahinang sabi, kapag wala na ako, huwag mong hayaang mamatay pati ang kulay sa puso mo. Napahagulgol si Amado. Huwag mong sabihin yan. Cora, uuwi pa tayo. Magkakapi pa tayo sa ilalim ng akasya.
Tumulo ang luha ni Corazon pero nanatili ang ngiti niya. Kapag nangulila ka, ipinta mo ko. Kapag nagalit ka, ipinta mo rin. Kapag hindi mo na alam ang gagawin mo, humawak ka lang sa brush. Hindi ka iiwan yan. Ilang oras matapos iyon, pumanaw si Corazon. Parang tumahimik ang buong mundo ni Amado. Sa libing, maraming kapitbahay ang nakiramay. Naroon si Aling Tersing, ang tindera ng kakanin na madalas bigyan ni Corazon ng sobrang ulam. Naroon din si Berto Lagman, ang matandang barbero na kabakaan ni Amado. Dumating si Padre Elmo at nagdasal sa tabi ng kabaong. Si Micael Sarmiento, isang college student na kapitbahay nila, tumulong mag-ayos ng mga upuan. Ngunit ang tatlong anak ni Amado ay abala sa sarili nilang usapan. Si Nerissa ay nakikipag-usap sa telepono tungkol sa kliyente. Si Calvino ay nakakunot-noo habang tinitignan ang resibo ng punerarya. Si Darlene naman ay tahimik na nagse-selfie sa malayong bahagi ng burol. Maingat na hindi makita ang kabaong sa likod. Napansin iyon ni Aling Tersing at bumulong kay Berto. Kawawa naman si Mang Amado. Buhay pa ang mga anak pero parang mag-isa na. Pagkatapos mailibing si Corazon, nagbago ang kilos ni Amado. Hindi na siya gaanong tumatanggap ng trabaho sa karpinteriya. Madalas siyang nakaupo sa lumang mesa, nakatingin sa bakanting upuan ng asawa. Sa umaga, pinagtitimpla pa rin niya ng kape si Corazon. Sa kanya maaalalang wala na pala ito. Sa gabi, inilalabas niya ang lumang kahon ng pintura at dahan-dahang nagpipinta. Unan niyang ipininta ang tasa na kape ni Corazon. Sumunod naman ang tsinelas nitong nakatabi sa pinto. Pagkatapos, ang puting kumot sa kama nilang dalawa. Habang lumilipas ang mga linggo, dumadami ang canvas sa bahay. May nakasandal sa sala, may nasa tabi ng hagdan, may nakatago sa ilalim ng kama. Isang hapon, dumaan si Berto para kamustahin siya. Nadatnan niyang nakaupo si Amado habang pinipintura ang bakanting upuan sa ilalim ng akasya. "Mado," sabi ni Berto, "ang lalim nito ah. Parang ramdam ko yung hinihintay mong hindi na darating." Napatingin si Amado sa kanya. "Kalungkutan lang ito, Berto." "Hindi," sagot ni Berto. "Obra ito." Mula noon, paminsan-minsan ay may dumadaan na kapitbahay para silipin ang mga painting ni Amado. Si Aling Tersing ay nagdadala ng tsaa at suman. Si Micael naman ay minsang kumuha ng larawan ng isang painting at sinabing, "Mang Amado, ang ganda po nito. Pwede ko bang ipakita sa professor namin?" Umiling agad si Amado. "Huwag na hiho. Baka pagtawanan lang." "Hindi po. May dating po talaga." Pero kahit may ilang taong humahanga, iba pa rin ang sugat na dala ng malamig na pagtingin ng sariling mga anak. Isang linggo, dumating sina Nerissa, Calvino at Darlene sa bahay. Hindi sila nagpaalam. Pagpasok pa lang nila, napakunot na ang noo ni Nerissa. "Tay, ano ba to?" tanong niya habang tinitignan ang mga canvas sa sala. "Parang tambakan na ang bahay." Si Darlene naman ay napangiwi. "Ang dilim-dilim tingnan. Ang creepy. Puro mukha ni Mama. Tasa, upuan. Tay, hindi healthy to." Si Calvino naman ay dumampot ng isang canvas at tinignan ito na parang basurang nakaharang sa daan. "Magkano ba ginagastos mo sa pintura? Imbes na itabi mo pera mo, inuubos mo sa ganito." Dahan-dahang lumapit si Amado. "Ito na lang nang nagpapagaan sa akin." "Pero wala kang mapapala dyan," mariing sabi ni Calvino. "Hindi ka naman sikat. Hindi ka naman artista. Karpintero ka, tay." Napayuko si Amado. Hindi dahil ikinahiya niya ang pagiging karpintero, kundi dahil ang salitang iyon mula mismo sa anak niya ay parang panlalait. Sumabat si Nerissa. "Tay, kailangan nating ayusin ang bahay. Hindi pwedeng ganito ka habang buhay. Patay na si Mama. Kailangan mong tanggapin." Napatingin si Amado sa panganay.
Tanggap ko na wala na siya. Pero hindi ibig sabihin nun kailangan ko na ring itapon ang alaala niya. Napabuntong hininga si Darlene. Tay, drama na naman. Kaya ayoko umuli dito eh. Ang bigat lagi. Tahimik na nakatayo si Amado habang ang 3 anak niya ay nag-uusap sa harap niya na wala siyang roon. Pinag-uusapan nila kung paano lilinisin ang bahay, kung paano itatago ang mga lumang gamit ni Corazon, at kung paano siya dapat na mag-move on. Wala ni isa sa kanila ang nagtanong kung kumakain ba siya ng maayos, kung natutulog ba siya, o kung gaano kasakit gumising araw-araw na wala na ang babaeng minahal niya buong buhay. Nang makaalis ang mga anak, naupo si Amado sa tabi ng lumang kahon ni Corazon. Kinuha niya ang isang brush at tinignan nito ng matagal. Sa labas, gumagalaw ang dahon ng akasya sa hangin. Sa loob ng bahay, nangingibabaw ang katahimikan. Mahinang nagsalita si Amado na parang kaharap pa rin niya ang asawa. Cora, sabi nila wala akong mapapala rito. Parang narinig niya sa alaala ang tinig ni Corazon. Hindi lahat ng mapapala, pera agad, Mado. Napapikit si Amado. Pagmulat niya, kumuha siya ng panibagong canvas. Sa unang pagkakataon matapos ang libing, hindi lang lungkot ang inilagay niya sa pintura. May galit, may tanong, may pangungulila, may pagmamahal, at sa gitna ng lahat ng iyon, may munting apoy na ayaw mamatay. Hindi pa alam ni Amado na ang mga canvas na pinagtatawanan ng kanyang mga anak ang siya palang magiging daan para muling makita ng mundo ang halaga niya. Mulit bago dumating ang araw na iyon, kailangan muna niyang danasin ang pinakamalalim na sugat, ang itakwil ng mismong mga anak na minsan niyang isinakripisyo ang buong buhay para itaguyod. Kinabukasan matapos ang masakit na pagbisita ni Nerissa, Calvino at Darlene, hindi agad bumangon si Amado. Nakadilat lang siya sa kisame habang naririnig ang mahinang kaluskos ng dahon ng akasya sa labas. Wala na ang dating amoy ng kape ni Corazon sa umaga. Wala na rin ang malambing nitong pagtawag na, "Mado, bumangon ka na. Malamig na ang kanin." Ang naroon na lamang ay ang malamig na katahimikan ng bahay na unti-unti nang napupuno ng mga canvas, kahon ng pintura, lumang brush at mga alaalang hindi niya kayang itapon. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtimpla ng kape. 2 tasa pa rin ang inilabas niya, gaya ng nakasanayan. Nang mapansin niyang 2 ang hawak niya, napahinto siya. Ilang segundo niyang tinitigan ng isang bahanteng tasa, saka niya ito marahang ibinalik sa lalagyan. Pasensya ka na, Cora. Nakakalimutan ko pa rin minsan. Pagkatapos niyang magkape, lininis niya ang ilang canvas sa sala. Hindi dahil mahihiya siya sa sinabi ng mga anak, kundi dahil natatakot siyang baka bumalik sila at bigla na lang itapon ng mga iyon. Isa-isa niyang inayos ang mga painting ni Corazon, ang upuang walang nakaupo, ang tsinela sa may pintuan, ang ilaw sa tabi ng bintana, at ang mukha nitong nakatalikod sa hapong kulay ginto. Para sa ibang tao, ordinaryong larawan lang ang mga iyon, pero kay Amado, bawat pintura ay bahagi ng boses ng asawang hindi na niya maririnig. Habang nag-aayos siya, dumating si Aling Tersing na may dalang maliit na bilaw ng puto at mainit na salabat. "Mang Amado," tawag nito mula sa pintuan, "kumain ka muna. Alam kong hindi ka na naman nag-amulsal." Napangiti ng kaunti si Amado. "Nako, Tersing, lagi ka na lang naabala sa akin." "Hindi abala ang pag-aalala. Si Kumare Cora nga noon kapag may sakit ako, siya pa ang nagdadala ng lugaw sa bahay. Ngayon, ako naman." Pumasok si Aling Tersing at napatingin sa mga painting. Hindi siya eksperto sa sining, pero may kung anong hapdi sa dibdib niya habang tinitignan ang mga kulay. "Alam mo, Mang Amado," mahina niyang sabi, "parang buhay pa rin si Kumare Cora sa mga to." Napahawak si Amado sa isang frame. "Kaya na hindi ko kayang itapon." "Wala kang dapat itapon," mariing sabi ni Aling Tersing. "Kung hindi nila maintindihan, hindi ibig sabihin walang halaga." Hindi na sumagot si Amado, pero kumirot ang dibdib niya.
Alam niyang ang tinutukoy ni Aling Tersing ay ang mga anak niya. Ayaw niyang sumalitang masama laban sa kanila. Kahit nasasaktan siya, ama pa rin siya. At kung may sumpa man sa pagiging magulang, iyon ang patuloy mong pagmamahal kahit ikaw na ang tinatapakan. Lumipas ang ilang araw na tila may paparating na unos. Madalas nang tumatawag si Nerissa pero hindi para kumustahin siya. Laging tungkol sa bahay, sa titulo, sa paglilinis, at sa plano raw nila para sa kanyang mas maayos na kalagayan. Tay, napag-usapan na namin magkakapatid. Hindi na bagay sa iyo ang mag-isa sa malaking bahay. Delikado. Pwede kang madapa. Pwede kang atakehin takos walang makita. Sanay ako rito, anak. Dito kami tumanda ng nanay ninyo. Pero wala na si Mama. Malamig na sabi ni Nerissa. Kailangan nating maging praktikal. Napapikit si Amado. Lagi na lang iyon ang salita ni Nerissa. Praktikal. Parang ang alaalay gamit na pwedeng isara sa kahon kapag hindi na kailangan. Ilang sandali ay narinig niya si Calvino sa kabilang linya. Tay, ang gusto lang namin, mailagay ka sa lugar na hindi ka na mahihirapan. May maliit na kwarto sa likod ng bahay ni Ate Nerissa. Doon ka muna. Yung bahay dyan, aasikasuhin namin. Aasikasuhin? Tanong ni Amado. Anong ibig sabihin nun? Nagkaroon ng maikling katahimikan. Pagkatapos ay sumabat si Darlene. Tay, huwag mong sanang masamain ha. Pero ang pangit na talaga ng bahay. Ang daming lumang gamit. Hindi siya healthy. Tsaka sayang ang lupa. Ang akilaki niyan. Pwedeng pagkakitaan. Doon unang naramdaman ni Amado ang tunay na pakay nila. Hindi lamang silang naaasiwa sa pagpipinta niya. Gusto nilang alisin siya sa bahay na itinayo niya mismo gamit ang sariling pawis. Hindi ko ibebenta ang bahay. Mahina ngungit malinaw na sabi ni Amado. Tay naman, inis na sigaw ni Calvino. Hindi ka nga hindi kumikita, ayaw mo pang gamitin ng tama ang natitirang meron ka? Hindi natitirang meron lang ito, tahanan ito. Tinapos ni Nerissa ang tawag ng malamig. Pupunta kami dyan sa Sabado, pag-usapan natin ng maayos. Dumating ang Sabado na parang araw ng hatol. Maaga pa lang ay hindi na mapakali si Amado. Inayos niya ang bahay, pinunasan ang mesa, tinuplap ang kumot at itinabi ang ilang painting sa silid. Nagluto pa siya ng ginisang munggo dahil alam niyang paborito iyon ni Calvino noong bata pa iyon. Kahit may takot sa dibdib niya, may maliit pa ring bahagi sa kanya na umaasang baka maupo sila, kumain at mag-usap bilang pamilya. Ngunit nang dumating ang tatlo, hindi pagkain ang hinanap nila. May kasama silang dalawang trabahador na may dalang kahon at tali. Nalaki ang mata ni Amado. Sino sila? Tanong niya. Tutulong magligpit, sagot ni Nerissa habang diretso sa loob. Mas mabilis kung ngayon nasimulan. Wala akong pinayagang magligpit. Humalhak ng mahina si Calvino. Tay, huwag ka nang mahirap kausap. Tignan mo naman to. Itinuro niya ang sala na puno ng canvas. Mukha ng bodega. Lumapit si Amado sa isang painting na nakasandal sa dingding. Huwag ninyong gagalawin ang mga yan. Hindi siya pinansin ni Darlene. Kinuha nito ang isang canvas, ang painting ni Corazon sa ilalim ng punong akasya. Tinignan niya ito parang lumang karton. Ito ba si Mama? Tanong ni Darlene. Tay, ang lungkot-lungkot naman ito. Seryoso, sino ba ang bibili ng ganito? Hindi ko ipinintayan para ibenta. Ayun na nga ang problema, singit ni Calvino. Gumagastos ka sa bagay na wala namang balik. Nagpigil si Amado, ngulit nanginginig na ang kanyang kamay. Anak, ibaba mo ang painting ng nanay mo. Imbes na ibaba ng maayos, padabog itong isinandal ni Darlene sa pader. Tumama ang gilid ng canvas sa sahig at bahagyang napunit ang kanto. Para kay Amado, parang laman niya ang napunit. Darlene, sigaw niya. Nagulat ang bunso. Hindi sanay si Darlene na sigawan siya ng ama. Ngulit sa halip na mahiya, tumaas ang kilay nito. Bakit? Painting lang naman yan. Hindi lang yan painting, nanginginig na sabi ni Amado. Alaala yan ng nanay mo. Napailing si Nerissa. Tay, kaya nga namin gustong ilipat dahil hindi ka na marunong bumitaw. Lahat na lang may drama. Lahat na lang tungkol kay Mama. Doon na sumabog si Amado.
dahil siya ang nagmahal sa atin, dahil siya ang nagdugtong sa pamilyang ito kahit matagal na kayong lumalayo. Dahil noong nag-aaral kayo, siya ang nagtitipid, siya ang umiiyak kapag wala tayong pambayad, siya ang gumagawa ng paraan para hindi ninyong maramdaman na mahirap tayo. Sandaling natahimik ang sala. Ngunit si Calvino, dala ng sariling problema at utang na pilit itinatago, ay hindi nagpatinag. Tama na tay, malamig niyang sabi. Napag-iiwanan na kami. Puro ka pintura, puro ka alaala. Wala kang mapapala dyan. Parang tumigil ang hininga ni Amado. Sumunod ang pinakamasakit na salita. Kung ayaw mong tumino, dagdag ni Calvino, umalis ka na lang muna. Kami na bahala rito. Tumingin si Amado kay Nerissa. Umaasang pipigilan nito ang kapatid. Ngulit umiwas ng tingin ang panganay. Tumingin siya kay Darlene, ngunit abala ito sa pagpupunas ng alikabok sa kanyang damit na parang nadumihan sa sariling pinagmulan. Dahan-dahang lumakad si Amado papunta sa silid. Kinuha niya ang lumang bag, ilang damit, sketchbook ni Corazon, 3 brush at maliit na larawan nilang mag-asawa sa ilalim ng akasya. Binalikan niya ang sala at pinili ang ilang canvas na kaya niyang buhatin. Hindi lahat. Iyon ang masakit. Para siyang pinapapili kung aling alaala ang isasalba at alin ang iiwan sa panganib. Habang lumalabas siya, nagsalita si Nerissa. Tay, huwag kang magdrama. Hindi ka namin pinapalayas. Pinapalamig lang natin ang sitwasyon. Huminto si Amado sa pintuan. Hindi siya lumingon agad. Nang magsalita siya, mababa ang boses. Ang taong pinapalamig ang sitwasyon, hindi dinadalhan ng trabahador ang bahay ng ama niya. Walang nakasagot. Lumabas si Amado habang hawak ang lumang bag at 2 canvas. Sa labas, nakita siya ni Aling Tersing. Nalaglag ang hawak nitong walis. Mang Amado, nag-aalalang tawag si Tersing. Saan ka pupunta? Ngumiti si Amado, ngulit halatang pilit. Maglalakad-lakad lang, Tersing. Alam ni Aling Tersing na kasinungalingan yon, ngulit hindi niya ipinilit. Lumapit siya at inabot ang maliit na supot ng pandesal na dapat sanay almusal niya. Dalhin mo, sabi niya. Salamat. Sa unang gabi, sa ilalim ng maliit na silong sa likod ng kapilya, siya natulog. Si Padre Elmo ang nagbukas ng lumang storage room at binigyan ng banig. Dito ka muna, Amado. Hindi ito komportable, pero ligtas ka rito. Padre, nakakahiya. Mas nakakahiya sa Diyos ang anak na nakakalimot sa magulang. Mahinang sagot ni Padre Elmo. Magpahinga ka muna. Nguit hindi nakatulog si Amado. Malamig ang simento, manipis ang banig, at bawat tunog ng kuliglib ay parang nagpapaalala sa kanya na wala na siyang bahay. Habang yakap ang canvas ni Corazon, pumatak ang luha niya sa dilim. Cora, hindi ko naprotektahan ang tahanan natin. Kinabukasan, kumalat sa maliit na bayan ang nangyari. May nakisimpatya, may nagbulbulan, at may ilan ding sinabing baka nga raw nasiraan namang bait si Amado dahil sa sobrang luksa. Nguit may mga taong hindi siya iniwan. Si Berto Lagman ay dumating dala ang lumang kumot at maliit na unan. Mang Mado, hindi ako mayaman, Mado, pero may ekstrang kumot ako at may upuan sa barbershop kung gusto mong tumangbay. Si Mikael naman ay dala ng lumang thermos at ilang papel. Mang Amado, baka gusto niyo pa rin pong gumuhit. Tinanggap iyon ni Amado, ngunit hindi siya agad nakapagsalita. Ilang araw siyang nanatili sa kapilya. Sa umaga, tumutulong siya kay Padre Elmo magwalis sa paligid. Sa hapon, nauupo siya sa gilid ng lumang istasyon ng tren kung saan tahimik at kaunti ang dumadaan. Doon niya inilalabas ang natirang pintura at nagpipintas sa maliit na canvas. Hindi na lamang muka ni Corazon ang ipinipinta niya, ipinipinta na niya ang mga taong katulad niya, mga naiwan, pinalayas, kinalimutan. Isang umaga, habang nakaupo siya sa tabi ng sirang poste ng istasyon, ipinipinta niya ang larawan ng isang lalaking may hawak na lumang bag, nakaupo sa harap ng nakasarang pinto. Hindi niya napansin ang isang babaeng huminto ilang hakbang mula sa kanya. Maputi na ang buhok nito, ngunit maayos ang tindig. Nakasuot ito ng simpleng bestida, may salamin sa mata, at may dalang leather folder.
Matagal nitong pinagmasdan ng painting bago nagsalita. "Kanino ang pinto?" tanong ng babae. Nagulat si Amado at napatingin. "Po, sa painting mo," sabi nito. "Kanino ang pinto? Sa bahay ba niya o sa pusong ayaw nang magpapasok sa kanya?" Natigilan si Amado. Walang taong nagtanong sa kanyang na ganon tungkol sa painting niya. "Siguro pareho," mahina niyang sagot. Lumapit ang babae. "Ako si Salome Arrieta. Dati akong art curator sa Makati." Napakapit si Amado sa brush. "Naku, ma'am, pasensya na. Hindi po ako totoong pintor. Nagpapalipas lang po ako ng oras." "Hindi nagpapalipas ng oras ang ganyang klasing lungkot," sagot ni Salome habang hindi inaalis ang tingin sa canvas. "Saan ka nag-aral?" Napangiti si Amado ng mapait. "Sa hirap lang po, ma'am, at sa pagmamahal ng asawa ko." May kung anong lumambot sa mukha ni Salome. Umupo siya sa lumang bangko kahit maalikabok. "Ano ang pangalan mo?" "Amado Verano po." "Amado," ulit ni Salome, na parabang tinitimbang ang tunog ng pangalan. "Ilan pa ang gawa mo?" "Kaunti na lang po ang dala ko. Naiwan ng karamihan sa bahay." "Bakit naiwan?" Hindi agad sumagot si Amado. Tumingin siya sa riles ng tren na matagal nang hindi dinadaanan. "Minsan po, ma'am, kahit bahay ang ikaw ang nagtayo, pwede ka pa ring mawalan ng puwang." Hindi na nagtanong si Salome. Sanay siya sa sining pero mas sanay siya sa sugat na itinatago ng mga artista sa likod ng kulay. Binuksan niya ang folder at kumuha ng calling card. "May maliit na workshop ang pamangkin ko sa bayan ng Luntian. Hindi sikat, hindi mayaman, pero ligtas. May puwang doon sa taong gustong magpinta." Umiling agad si Amado. "Hindi po, wala po akong pambayad." "Hindi kita sinisingil. Gusto kong makita kung hanggang saan magsasalita ang mga kamay mo kapag nabigyan ka ng katahimikan." Sa unang pagkakataon mula nang palayasin siya, hindi awa ang nakita ni Amado sa mata ng kaharap. Hindi rin panghuhusga, kundi paniniwala. Kinabukasan, sa tulong ni na Padre Helmo, Aling Tersing, Berto at Mikael, inihatid si Amado sa maliit na art workshop ni Leoncio Arrieta, pamangkin ni Salome. Nasa likod dito ng lumang bookstore. May amoy ng kahoy, papel, pintura at kape. Doon niya nakilala si Iska Mendoza, isang batang pintor na may prosthetic grip sa kanang kamay matapos maaksidente sa pabrika. Si Ramonito Muning, isang security guard na nagsusulat ng tula sa likod ng resibo. At si Yvette La Cuesta, tahimik na gallery assistant na laging may dalang notebook. Pagpasok ni Amado, napatingin si Iska sa dala niyang canvas. "Kayo po yung nakita ni Tita Salome sa estasyon?" "Oo," nahihiyang sumagot si Amado. Lumapit si Muning at inabot ang kamay. "Ako si Muning, bantay sa gabi, makata kapag walang magnanakaw." Napangiti si Amado sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw. Si Yvette naman ay tahimik na tumingin sa painting ni Corazon na dala niya. "Ang lungkot po nito, pero hindi siya sumusuko." Natigiran si Amado. Parang yun ang eksaktong salitang matagal nang hinahanap. Hindi naging madali ang unang araw niya sa workshop. Nahihiya siya sa edad niya. Nahihiya siyang hindi siya marunong sa mga salitang ginagamit ng mga artista. Nahihiya siyang baka magtawanan siya kapag mali ang pagkahawak niya sa kulay. Ngunit tuwing aatras siya, nanroon si Salome. "Amado," sabi nito habang nakatayo sa likod niya, "hindi mo kailangang maging bata para magsimula. Hindi mo rin kailangang maging sikat para maging totoo." Sa unang gabi, binigyan siya ni Leoncio ng maliit na sulok sa workshop. May mesa, ilaw, isang upuan at bakanting pader kung saan pwede niyang isandal ang mga canvas. Hindi iyon ang bahay na itinayo niya para kay Corazon. Hindi iyon ang sala kung saan lumaki ang mga anak niya. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos siyang palayasin sa sariling tahanan, may lugar siyang pwedeng upuan ng hindi pinalalayas. Umupo si Amado sa harap ng bagong canvas. Kinuha niya ang lumang brush ni Corazon at inilublob ito sa kulay asul. Sa isip niya, naririnig pa rin niya ang mga salitang, "Wala kang mapapala dyan." Ngunit sa tabi ng sakit na iyon,
May bagong tinig na sumabay. Ang tinig ni Salome, ni Iska, ni Moning, ni Yvette, ni Padre Elmo, ni Aling Tersing, ni Berto at ni Mikael. Mga taong hindi niya kadugo, ngunit marunong makakita. Dahan-dahan niyang iginuhit ang unang linya. Hindi pa niya alam kung saan siya dadalhin ng bagong mundong ito. Hindi pa niya alam kung makakabalik pa ba siya sa dati niyang tahanan o kung darating ang araw na hihingi ng tawad ang kanyang mga anak. Ang alam lang niya, sa maliit na sulok na iyon, may liwanag na muling bumukas. At habang gumagalaw ang brush sa canvas, naramdaman ni Amado na kahit nawasak ang kanyang pamilya, hindi pa pala tuluyang nauubos ang kulay sa kanyang buhay. Hindi agad naging madali para kay Amado Verano ang bagong buhay sa maliit na art workshop ni Leoncio Arrieta. Noong unang linggo niya roon, madalas siyang gumising bago pa sumikat ang araw, hindi dahil may trabaho siyang hinahabol, kundi dahil sanay ang katawan niyang bumangon ng maaga. Sa loob ng maraming taon, ang umaga niya ay nagsisimula sa tunog ng kaldero ni Corazon, sa amoy ng kape, at sa liwanag na pumapasok sa bintana ng bahay nilang mag-asawa. Ngunit ngayon, ang naririnig niya ay ang kaluskos ng mga lumang papel, ang mahinang ugong ng electric fan at paminsan-minsang yabag ni Moning Cruz na nagro-roving bilang bantay ng workshop. Sa maliit na sulok na ibinigay sa kanya, may isang mesa, isang silya at isang lumang kabinet na pinaglalagyan ng mga pintura. Sa dingding ay nakasandal ang mga natira niyang canvas, ilang piraso ng alaala ni Corazon na naisalba niya mula sa bahay. Sa unang mga gabi, hindi siya makapinta ng diretsyo. Hawak niya ang brush, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung dahil sa edad, pagod, o sa bigat ng ginawa sa kanya ng sariling mga anak. Isang madaling araw, nadatnan siya ni Moning na nakaupo pa rin sa harap ng blankong canvas. "Mang Amado," mahinang tawag ni Moning habang may hawak na flashlight at baso ng kape. "Hindi ka pa natutulog?" Napalingon si Amado. "Hindi ako dalawin ng antok. Kapag hindi dumadalaw ang antok, minsan kailangan siyang suyuin ng kape," biro ni Moning habang iniabot ang baso. Napangiti ng bahagya si Amado. "Akala ko ba kapag kape, lalo kang hindi makakatulog?" "Depende," sagot ni Moning. "Kung ang laman ng dibdib mo ay ingay, minsan ang init ng kape ang nagpapatahimik." Napatingin si Amado sa canvas. "Ang dami kong gustong ilagay dito, pero parang walang kulay ang kayang magsabi." Umupo si Moning sa kabilang silya. "Ako rin minsan kapag nagsusulat ng tula, ganyan. May mga sakit na ayaw magpaayos sa salita, pero hindi ibig sabihin wala silang anyo. Baka naghihintay lang silang hindi mo pilitin." Mula noon, tuwing madaling araw, minsan ay nagsasabay sila ni Moning sa kape. Hindi mahaba ang usapan nila, kadalasan sapat na ang katahimikan. Para kay Amado, malaking bagay na ang may taong umuupo sa tabi niya nang hindi siya minamadali, hindi siya pinapangaralan, at hindi sinasabing dapat matagal na siyang nakamove on. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimula siyang matutong makisama sa mundo ng mga pintor. Si Iska Mendoza na mas bata sa kanya ng halos 40 taon, ang unang nagturo sa kanya kung paano maghalo ng kulay gamit ang mas kaunting pintura. May kapansanan ang isang kamay ni Iska, ngunit kung kumilos ito sa harap ng canvas ay parang walang kahit anong kulang sa kanya. Nakakabit ang espesyal na prosthetic grip sa kanyang braso at sa pamamagitan noon ay kaya niyang humawak ng brush ng may kakaibang tibay. Sabi ni Iska isang hapon habang pinagmamasdaan ang ginagawa niyang painting ng isang lumang bintana, "Mang Amado, huwag niyo pong takpan agad ng dilim ang buong canvas." Napatingin si Amado. "Hindi ba bagay? Madilim kasi ang alaala." "Madilim, oo. Pero kahit sa madilim na kwarto, may pumapasok na liwanag kahit sa siwang lang. Hanapin niyo po yung siwang." Napatigil si Amado.
Parang simpleng payo sa pintura, pero tumama iyon sa mas malalim na bahagi ng kanyang dibdib. Mula noon, sinubukan niyang hindi lamang ipinta ang lungkot. Sinimulan niyang hanapin ang liwanag na nandoon sa loob, ang liwanag ng pagmamahal na naiwan ni Corazon, ang liwanag ng mga kapitbahay na tumulong, ang liwanag ng mga taong hindi niya kadugo, ngunit hindi siya iniwan. Si Yvette Lacuesta naman ang madalas tumitingin sa mga gawa niya ng tahimik. Hindi ito madaldal. Kapag may nakita itong dapat ayusin, isinusulat sa maliit na notebook at saka dahan-dahang sinasabi kay Amado, "Mang Amado, ang lakas ng emosyon ninyo kapag tao ang ipinipinta ninyo, pero minsan mas malakas kapag wala ang tao. Paano yun?" Tanong ni Amado. Itinuro ni Yvette ang painting ng lamesang may 2 tasa. "Dito po." Wala si Aling Corazon sa larawan, pero dahil may bakanting tasa, mas nararamdaman namin na may nawala. Hindi alam ni Amado kung paano nakikita ni Yvette ang ganitong bagay. Ngulit natutunan niyang makinig. Sa bawat pula, hindi niya nararamdamang minamaliit siya. Sa halip, pakiramdam niya ay may humahawak sa kanyang balikat at nagsasabing, "May laman ito, ayusin lang natin para mas marinig." Sa unang 6 na buwan, wala halos bumili ng gawa ni Amado. May ilang bisita sa workshop na humihinto at tumitingin, ngunit kadalasan ay dumadaan lamang. May iba na pumupuri, may iba namang nagkikibit balikat. Minsan, may 3 artist mula sa lungsod na bumisita sa workshop at napahinto sa harap ng painting ni Amado. Old style, bulong ng isa, ngunit sapat ang lakas para marinig niya. Parang pang-probinsya, sabi ng isa pa. Malungkot lang pero hindi modern. Nang marinig iyon ni Amado, napahinto ang kamay niya. Para siyang bumalik sa boses ni Calvino, sa tawa ni Darlene, sa lamig ng mata ni Nerissa. Sandali siyang hindi nakapagsalita. Nakita iyon ni Salome Arrieta mula sa kabilang silid. Nilapitan niya ang 3 bisita at kalmadong sinabi, "Ang modernong sining ay hindi lisensya para maliitin ang hindi ninyo naiintindihan." Natahimik ang 3. Pagkaalis nila, lumapit si Salome kay Amado. "Nasaktan ka?" Umiling si Amado, pero hindi niya maitago ang bigat sa mukha. "Amado," sabi ni Salome, "hindi lahat ng tumitingin ay marunong makakita. Huwag mong ibigay sa kanila ang karapatang sukatin ang laman ng puso mo." "Baka tama sila," mahina niyang sagot. "Baka pang probinsya lang talaga ang gawa ko." Kung ang probinsya ang nagturo sa iyo ng lungkot, pagmamahal, pawis, sakripisyo at pagkawala, bakit mo ikahihiya iyon? Tanong ni Salome. Hindi kailangang magpanggap na iba ang kamay mo. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa pinanggalingan mo. Mula noon, mas naging malinaw kay Amado ang direksyon ng kanyang pagpipinta. Hindi niya kailangang habulin ang estilo ng iba. Hindi niya kailangang magkunwaring bata, moderno o edukado sa art school. Ang kailangan niya ay ipinta ang mundo na kilala niya. Ang lumang bahay, ang nanay na nagtitipid ng ulam, ang ama na tahimik na nagsasakripisyo, ang asawa na nag-iiwan ng init kahit wala na, at ang mga anak na minsan ay nakakalimot dahil sa kinang ng bagong buhay. Habang unti-unting hinuhubog ni Amado ang sarili sa workshop, iba naman ang nangyayari sa mga anak niya. Sa bahay na pilit nilang nais ayusin at pakinabangan, hindi naging madali ang plano ni Nerissa, Calvino at Darlene. Akala nila, kapag wala na ang ama sa bahay, mabilis na nilang maibebenta ang lupa o magagamit sa negosyo. Ngulit nang lapitan ni Nerissa ang isang legal consultant para simulan ng proseso, doon niya nalaman ang bagay na hindi nila inaasahan. "Hindi po basta maibebenta ang property," sabi ng consultant habang binabasa ang lumang dokumento. "May espesyal na kondisyon na inilagay ang nanay ninyo bago siya pumanaw. Habang buhay pa si Ginoong Amado Verano, hindi pwedeng ibenta o ilipat ang pangunahing tirahan nang wala ang malinaw at pirmadong pahintulot niya." Namula ang mukha ni Nerissa. "Sigurado kayo?" "Opo, mukhang pinoprotektahan ng nanay ninyo ang karapatan ng asawa niya." Nang sinabi iyon kay Calvino at Darlene, sumabog ang galit ni Calvino. Kaya pala kampante si tatay. Alam niyang hindi natin pwedeng ibenta ang lupa." "Hindi niya alam," sabi ni Nerissa, ngunit hindi rin siya sigurado. "Si mama ang nag-ayos nito noon."
Si Darlene naman ay nakaupo sa sopa habang nakatitig sa cellphone. May problema rin ako, sabi niya. Ano na naman? Iritadong tanong ni Calvino. Ibinakita ni Darlene ang screen. Kumakalat ang isang maikling video mula sa isang kapitbahay. Nakunan palaong araw na pinagliligpit nila ang mga painting at narinig ang bahagi ng sinabi ni Darlene, "Tay, mukha lang lumang karton to, hindi to art." Hindi pa ito masyadong viral pero nagsisimula ng may magkomento. Grabe, sariling tatay niya. Hindi porket mahirap ang art, basura na. Kawawa naman yung matanda. Naputla si Darlene. Sinisira nila ako. Hindi ka nila sisirain kung wala kang sinabi. Malamig na sabi ni Nerissa. Wow, ako lang yon? Kayong dalawa rin naman nandoon. Lalong lumaki ang lamat sa pagitan nilang magkakapatid. Si Calvino ay lalong nabaon sa utang dahil sa mga maling desisyon at lihim na pagsusugal. Si Nerissa ay napahiya sa ilang kliyente dahil hindi natuloy ang development plan sa lupa ng ama. Si Darlene naman ay nagsimunang mawalan ng ilang brand offers dahil ayaw ng sponsors sa issue tungkol sa kanyang ama. Ngumit kahit isa sa kanila, wala pang lakas ng loob na tunay na hanapin si Amado at humingi ng tawad. Ang iniisip pa rin nila ay kung paano maaayos ang problema nila, hindi kung paano nila nasaktan ang taong nagpalaki sa kanila. Samantala, dumating ang unang anibersaryo ng pagkamatay ni Corazon. Buong araw natahimik si Amado. Napansin iyon ni Iska, Moning, Yvette at Salome. Hindi nila siya ginambala. Alam nilang may mga araw na ang lungkot ay hindi dapat pinipilit patahimikin. Kinagabihan, umulan ng mahina. Sa loob ng workshop, halos lahat ay umuwi na maliban kay Amado at Moning. Nasa labas si Moning, nagbabantay sa gate, habang si Amado ay nakaupo sa harap ng pinakamalaking canvas na ibinigay ni Salome. Matagal niyang tinitignan ang puting espasyo. Pagkatapos, inilabas niya ang lumang sketchbook ni Corazon. Sa unang pahina, may sulat ang asawa niya. Para kay Mado, kapag nakalimutang niyang may kulay pa ang mundo. Doon bumigay ang luha niya. Hindi siya humagulgol, tahimik lang na tumulo ang luha habang inilalagay niya ang unang kulay sa canvas. Nagsimula siya sa isang lumang hapagkainan. Pagkatapos ay 2 tasang kape, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Nilagyan niya ng bahagyang usok ang isang tasa, samantalang malamig at tahimik ang isa. Sa likod ng mesa, nagpinta siya ng bintanang may liwanag ng madaling araw. Sa gitna, may 2 upuan. Ang isa ay bahagyang nakausog, parang may bagong tumayo. Ang isa naman ay bakante. Hindi niya ipininta ang mukha ni Corazon. Hindi niya ipininta ang kabaong, ang ospital, o ang libingan. Ipininta niya ang presensya ng isang taong wala na, ngunit nananatili sa bawat sulok ng bahay. Hanggang madaling araw siyang nagpinta. Nang pumasok si Salome kinabukasan, nadatnan niya si Amado na nakaupo sa sahig, pagod na pagod, may bahid ng pintura ang kamay habang nakaharap sa obra. Natigilan si Salome. Matagal siyang hindi nakapagsalita. Pagkatapos ay lumapit siya, dahan-dahang hinawakan ang gilid ng canvas at napaluha. Ano pong mali? Kabadong tanong ni Amado. Umiling si Salome. Wala kang kailangang galawin dito. Lumapit sina Iska, Yvette at Moning. Tahimik silang lahat, kahit si Moning na dalas magbiro ay hindi nakapagsalita. Ano pong pamagat? Tanong ni Yvette. Tinignan ni Amado ang bakanteng upuan, saka ang tasang malamig. Ang huling upuan ni Cora, sagot niya. Napalunok si Iska. Mang Amado, parang naririnig ko po yung katahimikan. Napatingin si Amado sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi niya itinanggi ang bigat ng sariling gawa. Hindi niya sinabing, hindi naman ako pintor. Hindi niya sinabing, nagpapalipas lang ako ng oras. Tahimik niyang tinanggap na
Ang sakit na matagal niyang dinadala ay nakahanap ng anyo. Ilang araw matapos iyon, dinala ni Salome ang larawan ng obra kay Quintos Bellorin, isang kilalang gallery owner at art director sa lungsod. May reputasyon si Quintos na matalas ang mata, ngumit matigas ang loob. Kapag hindi kilala ang artist, bihira siyang magbigay ng pagkakataon. Sa opisina ni Quintos, inilapag ni Salome ang printed photo ng painting. Interesting, sabi ni Quintos habang nakatingin. Malungkot, honest. Pero sino siya? Amado Verano, dating karpintero, byudo, self-taught. Napataas ang kilay ni Quintos. Walang formal training? Wala. Exhibits? Wala. Collectors? Wala. Humilig si Quintos sa upuan. Salome, alam mong mahirap ibenta ang ganito. Maganda ang emosyon, oo, pero ang market naghahanap ng pangalan. Story helps, but name sells. Hindi nagulat si Salome, ngulit hindi rin siya umatras. Minsan, Quintos, ang pangalan ay nabubuo dahil may unang taong naglakas ng loob makinig. Hindi ako charity gallery. Hindi ko sinabing maging charity ka. Sinasabi ko lang, tignan mo ang obra bago mo timbangin ang resume. Muling tumingin si Quintos sa larawan. Sandali siyang natahimik, ngunit sa huli ay umiling pa rin. Hindi muna. Maybe someday kapag may traction na. Nang bumalik si Salome sa workshop at sinabi ang nangyari, tahimik lang si Amado. Akala ng lahat ay masasaktan siyang husto. Ngumit sa halip ay huminga siya ng malalim at tinignan ang canvas. Kung hindi pa panahon, sabi ni Amado. Hindi ibig sabihin nun hindi maganda, sabi ni Yvette. Alam ko, ngayon ko lang natututunan na hindi pala kailangang maniwala agad ang lahat para magpatuloy ako. Mula noon, gumawa pa siya ng serye ng mga painting. Isang maningisdang nakaupo sa bangka habang hawak ang lumang sombrero ng asawa. Isang lola sa terminal na may dalang supot ng pasalubong para sa anak na hindi dumating. Isang batang natutulog sa kariton habang nakayakap sa school bag. Isang ama sa labas ng saradong pinto, may bitbit na lumang lunchbox. Bawat obra ay parang piraso ng katahimikan, may sariling tinig. Isang hapon, dumating sa workshop ang isang babaeng may dalang maliit na kamera at notebook. Ang pangalan niya ay Abril Zafra, isang independent documentary producer na gumagawa ng feature tungkol sa mga hindi kilalang artist. Ang pakay niya talaga ay interbyuhin si Iska Mendoza tungkol sa pagpipinta gamit ang prosthetic grip. Habang naghihintay siya, napansin niya si Amado sa sulok. Hindi ito nagsasalita. Nililinis lang nito ang frame ng Ang Huling Upuan ni Cora, gamit ang malambot na tela. Napahinto si Abril sa harap ng painting. Sino ang gumawa nito? Tanong niya. Napatingin si Yvette kay Amado. Si Mang Amado po. Lumapit si Abril. Sir, pwede ko bang itanong kung sino si Cora? Tumigil ang kamay ni Amado. Ilang sandali siyang natahimik bago sumagot. Asawa ko, sabi niya. Siya ang unang naniwala na hindi sayang ang kulay. Hindi na nagsalita si Abril. Binuksan niya ang kamera, ngulit hindi agad nag-record. Tinignan muna niya si Amado, ang painting at ang lumang brush sa mesa. Alam niyang may kwento roon, hindi kwentong pang-awa, kundi kwentong tungkol sa isang taong nawasak, itinakwil, pero hindi natutong manakit pabalik. Sir Amado, sabi ni Abril, gumagawa ako ng documentary tungkol sa mga artist na hindi pa kilala pero may kwentong kailangang marinig. Pwede ba kitang makausap? Tumingin si Amado kay Salome. Hindi niya alam kung handa siyang ilabas ang sakit sa harap ng kamera. Ngulit ngumiti si Salome at marahang tumandong. Hindi ito para patunayan ang halaga mo sa mga anak mo, sabi ni Salome. Para ito ipakita sa mundo na hindi pa huli ang muling mabuhay.
Napatingin si Amado sa painting ni Corazon, sa bakanteng upuan, sa liwanag sa bintana. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Sige, mahina niyang sabi. Pero huwag nating gawing masama ang mga anak ko. Nagulat si Abril, kahit nasaktan kanila. Tumandong si Amado. Oo, dahil kahit masakit, anak pa rin sila. Ang gusto ko lang sabihin sa kwento ko, minsan ang tao, kapag nawalan, hindi baliw kung kumapit sa alaala. Minsan, iyon lang ang paraan para hindi siya tuluyang mawala rin. At sa sandaling iyon, nagsimulang umikot ang kamera. Hindi pa alam ni Amado na ang simpleng panayam na yon, kasama ang obra na ipininta niya sa gabing pinakamasidhi ang pangungulila niya kay Corazon, ang magiging unang hakbang papunta sa araw na ang buong bansa ay titigil, makikinig at makakakita sa halaga ng isang matandang pintor na isang pinalayas sa sarili niyang tahanan. Mula nung pumayag si Amado Verano na maka-interviewin ni Abril Zafra, nagbago ang ihip ng hangin sa maliit na workshop ni Leoncio Arrieta. Hindi biglaan, hindi marangya, at hindi tulad ng mga palabas sa telebisyon na isang gabi lang ay nababago ang kapalaran ng tao. Sa unang linggo ng filming, tahimik pa rin si Amado. Kapag nakatutok ang kamera sa kanya, madalas siyang napapahinto, para bang may mali sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Hindi siya sanay na pakinggan, sanay siyang pagsabihan, pagalitan, ipagtabuyan o hindi pansinin. Kaya nang may taong tunay na nakikinig sa kanya, hindi niya alam kung paano magsisimula. Sir Amado, malumandang sabi ni Abril habang nakaupo sila sa sulok ng workshop, hindi mo kailangang gawing perpekto ang sagot mo. Kwento mo ito. Sabihin mo lang kung paano mo ito naaalala. Tumingin si Amado sa lumang brush na hawak niya. Iyon ang brush na iniabot ni Corazon bago ito tuluyang nawala. May bahid pa ng lumang pintura ang kahoy na hawakan nito. Kapag hawak ko ito, parang hindi pa tapos ang usapan namin ni Cora. Tahimik na nakikinig si Abril. Hindi niya pinutol si Amado. Hindi niya rin minadali. Nang mamatay siya, akala ko ang nawala lang ay asawa ko. Hindi pala. Nawala rin ang taong nagsasabing may halaga ko kahit wala akong pera. Kaya nung pinagtawanan ng mga anak ko ang pagpipinta ko, masakit. Kasi parang pinagtawanan nila din ang huling bagay na iniwan sa akin ng nanay nila. Sa likod ng kamera, napayuko si Yvette La Cuesta. Si Iska Mendoza naman ay pinunasan ang gilid ng mata gamit ang manggas ng kanyang blouse. Si Moning Cruz, na kunyari ay abala sa pagbabantay sa pintuan, ay tahimik na lumingon sa malayo upang itago ang pamumuo ng luha. Hindi ginawa ni Abril na mukhang kawawa si Amado. Iyon ang ikinagaan ng loob ni Salome Arrieta. Bilang dating curator, alam niyang maraming kwento ng kahirapan ang ginagamit lamang para makakuha ng awa. Ngunit iba ang ginawa ni Abril. Ipinakita niya ang dignidad ni Amado, ang kamay nitong kulubot ngunit matatag, ang mata nitong pagod ngunit hindi galit, at ang katahimikan ng taong nagdusa ngunit hindi ginawang armas ang sariling sugat. Habang ginagawa ang documentary, naghanda rin si Salome ng maliit na exhibit para kay Amado. Hindi niya ito itinuring na engranding debut, kundi isang tahimik na pagpapakilala. Pinangalanan niya itong Mga Kulay ng Naiwan. 12 obra ang napili, mga painting ng bakanting upuan, lumang bintana, tsinelas sa pintuan, batang natutulog sa kariton, lolang naghihintay sa terminal, amang nakatayo sa harap ng saradong pinto, at syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, ang huling upuan ni Cora. Noong una, tumanggi si Amado na isama ang obra. Salome, sabi niya habang nakatingin sa painting. Parang masyado itong personal, baka hindi ko kayaaning makita ng maraming tao. Lumapit si Salome at tumayo sa tabi niya. Amado, minsan ang pinaka-personal ang pinaka-universal. Akala mo kwento mo lang ito, pero maraming tao ang may bakanting upuan sa buhay nila. Paano kung pagtawanan ni May tatawa, may hindi makakaintindi, may dadaan lang. Pero may isang taong titigil at minsan sapat na ang isang taong tunay na makakita.
Hindi na sumagot si Amado. Hinawakan niya ang gilid ng frame na gawa mismo sa lumang kahoy na natira sa workshop. Sa isip niya, inalala niya si Corazon. Kung paano nito sasabihin dati, Mado, huwag mong itago ang kulay sa dilim. Dumating ang gabi ng exhibition. Hindi malaki ang gallery ni Leoncio, ngunit nilinis nila ito ng buong puso. Si Iska ang nag-ayos ng lighting, si Yvette ang gumawa ng maliit na label sa tabi ng bawat painting, si Moning ang naglatag ng mga upuan at nagbiro pa na sana ay walang magnanakaw ng pintura dahil hahabulin niya kahit nakabarong siya. Si Aling Tersing ay dumating mula sa San Aurelio dalang tray ng puto, kutsinta at suman. Si Berto Lagman naman ay may dalang maliit na florera ng santan mula sa kanilang barangay. "Naku, Mado," sabi ni Berto habang tinitignan ang paligid. "Parang hindi na kita pwedeng basta yayain sa barbershop. Artista ka na talaga." Napailing si Amado, nahihiya. "Berto, wag mo akong asarin. Kinakabahan nga ako." "Dapat lang kabahan," sabat si Aling Tersing. "Ibig sabihin, buhay pa ang puso mo." Dumating din si Padre Elmo, nakasuot ng simpleng puting polo. Hinawakan niya ang balikat ni Amado at bumulong. Hindi lahat ng biyaya maingay dumating. Minsan, nagsisimula sa tahimik na pagkakapit. Unti-unti napuno ang gallery. May mga estudyante mula sa art school, ilang guro, lokal na mamahayag, kapitbahay mula sa San Aurelio, dating manggagawa at ilang kolektor na matagal nang kakilala ni Salome. Dumating din si Quintus Belorin, ang gallery owner na unang tumanggi sa gawa ni Amado. Hindi siya nagpakita ng labis na emosyon, ngunit halatang may curiosity sa kanyang mga mata. "Salome," bati niya, "mukhang napuno mo ang lugar." Ngumiti si Salome, "Hindi ako ang pumuno, ang mga obra ang tumawag sa kanila." Tahimik na naglakad si Quintus sa bawat painting. Sa una, professional lamang ang tingin niya. Sinusukat niya ang brushwork, composition, emotional pull at market value. Ngunit nang makarating siya sa harap ng "Ang Huling Upuan ni Cora", napahinto siya. Matagal siyang hindi kumilos. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang sumagi sa isip niya ang sariling ina na matagal na niyang hindi nadadalaw sa probinsya. Ang bakanting upuan sa painting ay hindi na lamang upuan ni Corazon, naging upuan ng lahat ng taong minahal, ngunit na isang tabi. "Damn!" mahinang bulong niya, hindi para ipahiya ang obra, kundi dahil tinamaan siya nito sa paraang hindi niya inaasahan. Sa isang sulok ng gallery, tahimik na nakatayo si Amado. Hindi siya sanay na makita ang mga taong tumitigil sa mga painting niya. May isang matandang babaeng umiyak sa harap ng painting ng terminal. May isang binatang matagal na tumingin sa larawang may amang nasa saradong pinto. May batang estudyante na nagtanong kay Yvette kung bakit parang may tunog ang katahimikan sa mga obra ni Amado. Ilang minuto bago magsimula ang live segment sa telebisyon, dumating si Abril Zafra kasama ang maliit na production team. May national TV program na pumayag ipalabas ang documentary feature bilang bahagi ng spesyal na segment tungkol sa mga artistang natagpuan sa gilid ng buhay. Hindi alam ni Amado kung gaano kalaki ang maaabot nito. Para sa kanya, sapat na ang mga taong nasa gallery. Ngulit sa gabing iyon, sa bahay ni Nerissa sa San Aurelio, iba ang esenang nagaganap. Nasa sala sina Nerissa, Calvino at Darlene. Hindi sila nagtipon dahil gusto nilang panoorin ng ama. Nagkataon lamang na may nagtag kay Darlene sa social media. May caption nitong, "Ito ba yung tatay ng influencer na pinagtawanan niya ang painting? Nasa TV ngayon." "Anong kalokohan to?" Iritadong sabi ni Darlene habang binubuksan ang live stream. Napatingin si Calvino sa screen. "Si tatay ba yan?" Napatayo si Nerissa. Sa telebisyon, lumabas ang mukha ni Amado. Nakaupo siya sa workshop, hawak ang lumang brush. Wala siyang mamahaling damit, wala siyang alahas. Ngunit may kakaibang bigat at dignidad ang kanyang mukha. Narinig nila ang boses ni Abril. Si Amado Verano ay dating karpintero, byudo at isang ama na natagpuan ang pagpipinta matapos mawala ang pinakamamahalin niyang asawa. Sa kanyang mga obra, hindi niya ipinipinta ang yaman o kapangyarihan. Ipinipinta niya ang mga bagay na iniiwan ng panahon. Upuan, tasa, bintana, tahanan
at mga taong naghihintay pa rin kahit wala nang babalik. Sumunod na lumabas ang panayam kay Amado. Hindi ko ipinipintahang lungkot para maawa sila sa akin, sabi ni Amado sa screen. Ipininta ko ito para maalala kong minsan minahal ako ng totoo. Hindi makapagsalita si Nerissa. Si Calvino ay nakakunot ang noo, ngunit hindi dahil sa inis. May kung anong takot na unti-unting gumapang sa mukha niya. Si Darlene naman ay nanginginig ang kamay habang hawak ang cellphone. Hindi niya sinabi pangalan Latin, bulong ni Nerissa. Pero alam ng mga tao, alam nila ako yung nasa video. Lumipat ang kamera sa gallery. Ipinakita ang mga taong nakatayo sa harap ng mga painting ni Amado. Pagkatapos ay tumuon ng segment sa Ang Huling Upuan ni Cora. Sa ilalim ng liwanag, para bang totoong may kababangon lang mula sa bakanting upuan. Sa gallery, nagsimula ang tahimik na bidding sa obra. Hindi inaasahan ni Amado yun. Akala niya ay exhibition lamang, ngulit may ilang kolektor na interesado. Si Salome ang kumausap sa kanila. Naroon si Quintus, isang museum patron mula Cebu, at isang kinatawan ng Filipino-Chinese collector na si Madam Xiomara Tan Chua, isang babaeng matagal nang kilala sa pagbili ng mga obrang may malalim na kwento ng pamilyang Filipino. Lumapit ang kinatawan kay Salome at bumulong. Nagbago ang mukha ni Salome. Sigurado ba siya? Tanong niya. Tumando ang kinatawan. Napanood po ni Madam ang feature habang nasa Hong Kong siya. She said the painting reminds her of her late husband. She wants it preserved, not hidden in a private vault. She wants to lend it to museums after acquisition. Ilang sandali pa, tinawag ni Abril si Amado para sa live interview sa gitna ng gallery. Nanginginig ang tuhod niya habang lumalapit. Hindi pa niya alam ang nangyayari. Sir Amado, sabi ng host, may balitang gusto naming ipaalam sa inyo. Ang inyong obra na Ang Huling Upuan ni Cora ay binili ng kolektor na si Madam Xiomara Tan Chua sa halagang 100 milyong piso. Sandaling tumigil ang lahat. Akala ni Amado ay mali ang narinig niya. Ano po? Halos pabulong niyang tanong. 100 milyon, Sir Amado. 100 milyon pesos. Sa bahay ni Nerissa, sabay-sabay silang natigilan. Nalaglag ang cellphone ni Darlene sa sofa. Si Calvino ay napaupo na parang biglang nawalan ng lakas ang mga tuhod. Si Nerissa naman ay napahawak sa bibig habang nakatitig sa screen. Iyan, nauutal na sabi ni Darlene. Yan yung muntik kong itapon. Si Calvino ay hindi makatingin ng diretsyo. Naalala niya ang sarili niyang boses. Wala kang mapapala dyan. Ngayon, habang nasa harap ng buong bansa ang ama nila, siya ang mukhang walang napala sa kayabangan. Sa gallery, hindi nagsigawan si Amado. Hindi siya tumalon sa tuwa. Hindi niya itinaas ang kamay parang nanalo sa palagsahan. Sa halip, napaupo siya sa pinakamalapit na silya at naiyak niyang tahimik. Lumapit si Salome at hinawak ang balikat niya. Si Iska ay umiiyak na rin. Si Moning ay nagpupunas ng mata habang pilit na nagbibiro sa tabi ni Berto. Alikabok lang ito pare, pero halata namang luha. Sir Amado, tanong ng host, ano po ang una ninyong naisip nang narinig ninyo ang balitang ito? Matagal bago nakasagot si Amado. Tumingin siya sa painting, sa bakanting upuan, at sa liwanag na ipininta niya sa bintana. Ang naisip ko po, mahinang sabi ni Amado, sana nandito si Cora. Hindi para makita niyang malaki ang halaga ng pintura, kundi para malaman niyang hindi nasayang ang paniniwala niya sa akin. Tumigil ang gallery, kahit ang host ay napalunok. At ano po ang plano ninyo sa perang ito? Tanong nito. Pinunasan ni Amado ang luha. Hindi siya sanay sa ganitong halaga. Sa buong buhay niya, sanay siyang magbilang ng barya, magtabi ng kaunting kita sa sobre, at mag-isip kung paano pagkakasyahin ng pera hanggang katapusan ng linggo. Ngulit sa sandaling iyon, malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi niya hahayaang maging dahilan ng pera para mawala ang natitira niyang pagkatao. Gagamitin ko po ang bahagi nito para sa mga matatandang katulad kong minsang naiwan, sabi niya. Gusto kong magpatayo ng isang tahanan at workshop para sa mga biyudo, biyuda,
matatandang walang kasama at mahihirap na artist na sinabihan ding wala silang mapapala. Tatawagin ko po itong Bahay Cora. Napahawak sa dibdib si Aling Tersing. Ay, Cora, bulong niya habang umiiyak. Narinig mo ba yan? Nagpalakpakan ng mga tao, hindi lamang dahil sa presyo ng obra, hindi dahil biglang sumikat si Amado, kundi dahil ang lalaking minsang pinalayas ay hindi unang naisip ang maghingganti. Ang una niyang naisip ay gumawa ng tahanan para sa mga taong katulad niyang nawalan ng puwang sa sariling pamilya. Sa bahay ni Nerissa, sunod-sunod na tumunog ang cellphone nila. May mga kamag-anak, kakilala at kaibigan na nagtatanong kung totoo bang ama nila si Amado. Si Darlene ay halos malunod sa notifications. Si Calvino ay mabilis na kinuha ang sariling cellphone at tinawagan ng ama. Hindi sumagot. Tinawagan ni Nerissa. Hindi rin. Sumunod si Darlene, nanginginig ang daliri habang pinipindot ang pangalan ng ama sa contacts. Please, Tay, bulong niya habang tumutunog ang linya. Sagutin mo. Ngunit walang sagot. Hindi dahil hindi niya nakita ang tawag. Nakita niya, isa-isa, pangalan ng mga anak niya sa screen. Nerissa, Calvino, Darlene, mga pangalang minsang niyang isinulat sa likod ng lumang resibo habang nagkukwenta ng tuisyon. Mga pangalang isinama niya sa bawat panalangin mi korazon. Mga pangalang kahit ilang beses siyang sinaktan ay hindi niya kayang burahin. Ngunit hindi niya muna sinagot. Lumapit si Padre Elmo na tahimik na nanood sa gilid. Amado, ayos ka lang? Tumingin si Amado sa screen ng cellphone. Tumatawag sila, Padre. Ano ang gagawin mo? Huminga ng malalim si Amado. Hindi ko alam. Mahal ko sila. Pero ngayon lang ako natutong hindi lahat ng kumakatok ay dapat agad papasukin. Tumanggo si Padre Elmo. Minsan, ang hindi pagsagot agad ay hindi paghihingganti. Proteksyon iyon sa pusong matagal ng sugatan. Kinabukasan, sa payo ni Salome, kinausap ni Amado si Attorney Feliciano Maturan, isang abogadong kilala ni Leoncio. Hindi para idemanda agad ang mga anak, kundi para ayusin ang mga bagay na matagal niyang pinabayaan. Ang bahay, ang perang natanggap, ang foundation na balak itayo, at ang proteksyon mula sa mga taong biglang lalapit dahil sa kanyang pangalan. Sa opisina ni Attorney Maturan, tahimik na nakaupo si Amado habang pinapaliwanag sa kanya ang mga papeles. Ginoong Virano, sabi ng abogado, kailangan nating siguraduhin na malinaw ang layunin ng pera. Kung gusto ninyong magtatag ng foundation, gagawan natin ng maayos na sistema. Hindi pwedeng basta may kukuha, may hihingi, o may magdedesisyon para sa inyo. Napayuko si Amado. Hindi ako sanay sa ganito, Attorney. Mas lalong kailangan nyo ng proteksyon, sagot ni Attorney Maturan. Hindi lang mula sa ibang tao, minsan pati mula sa mga mahal mo. Tumama kay Amado ang huling pangungusap. Masakit, ngunit totoo. Sa mga sumunod na araw, naging laman ng balita ang pangalan ni Amado Verano. May mga imbitasyon mula sa telebisyon, radyo, magazine at galleries. Ngunit hindi niya tinanggap lahat. Pinili niyang manatili muna sa workshop, tapusin ang ilang painting at ayusin ang plano para sa Bahay Cora. Sa gitna ng lahat ng ingay, hinanap pa rin niya ang tahimik na sulok kung saan unang muling natutong humawak ng brush. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagpupulong, naupo si Amado sa harap ng ang huling upuan ni Cora bago ito kunin ng kinatawan ni Madam Xiomara para sa preservation. Pinagmasdan niya ang bakanting upuan na nagbago sa buhay niya. Cora, bulong niya, hindi ko alam kung deserve ko ito. Sa isip niya, parang narinig niya ang boses ng asawa. Hindi mo kailangang patunayan kung deserve mo. Ang kailangan mo lang ay gamitin ito ng tama. Pinikit ni Amado ang mata. Sa labas ng workshop, naririnig niya ang mahinang tawanan ni Iska, Moning at Yvette habang nag-aayos ng mga gamit. Sa mesa, nakalagay ang listahan ng unang plano para sa Bahay Cora. Sa cellphone niya, naroon pa rin ang missed calls ng kanyang mga anak. Hindi pa tapos ang sugat, hindi pa rin madaling kalimutan ng araw na itinulak siya palabas ng sariling bahay. Ngulit mula sa gabing iyon, nagbago na ang takbo ng kanyang buhay.
Hindi na siya ang matandang nakikiusap na maintindihan. Hindi na siya ang amang kailangang patunayan na may halaga siya. Siya na ngayon ang taong muling nakatayo, hindi dahil sa perang dumating, kundi dahil natutunan niyang ang tunay na halaga ay hindi ibinibigay ng mga taong nang mamaliit. Ito ay unti-unting binubuo ng pusong ayaw sumuko kahit paulit-ulit itong binasag. Pagkatapos ng gabing napanood ng buong bansa ang kwento ni Amado Verano, hindi naging pareho ang bawat umaga niya. Dati, gumigising siya sa lamig ng kapilya, sa bigat ng alaala, at sa takot na baka tuluyan na siyang makalimutan ng mundo. Ngayon, paggising niya sa maliit na silid sa likod ng workshop ni Leoncio Arrieta, may mga sulat na naghihintay sa mesa. May mga liham mula sa matatandang byuda sa probinsya, mga amang hindi kinakausap ng anak, mga dating manggagawa na natutong gumuhit habang nasa construction site, at mga kabataang nagsasabing unang beses nilang nakita sa isang painting ang lungkot ng kanilang sariling pamilya. Hindi lahat ng sulat ay humihingi ng tulong. Ang iba, gusto lang magpasalamat. Sir Amado, sulat ng isang matandang babae mula Bicol. Matagal ko nang hindi sinasabi sa mga anak ko na nasasaktan ako kapag hindi nila ako binibisita. Nang nakita ko ang painting nyo, naintindihan kong hindi pala ako maarte, nalulungkot lang pala ako. Matagal na tinitigan ni Amado ang sulat na iyon. Pagkatapos ay maingat niya itong inilagay sa isang kahon na may nakasulat na mga tinig na hindi dapat mawala. Makalipas ang isang taon, naging realidad ang pangako niyang Bahay Cora. Hindi ito mansyon, hindi rin ito malaking building na puno ng salamin at malamig na pasilyo. Pinili ni Amado ang isang bakanteng lote malapit sa simbahan ng San Aurelio, hindi kalayuan sa lugar kung saan siya minsang natulog sa silong ng kapilya. Gusto niyang doon itayo ang tahanan upang maalala niya kung saan siya muling nagsimula. Ang Bahay Cora ay may malawak na hardin, maliit na library, art studio, kusina, clinic room at ilang silid para sa matatandang walang kasama. Sa likod nito, nagtanim si Amado ng punong akasya bilang alaala sa lugar kung saan madalas silang magkape ni Corazon noong buhay pa ito. Sa harap ng bahay, may nakaukit na kahoy na signage na siya mismo ang gumawa. Bahay Cora, para sa mga naiiwan, ngulit hindi nawalan ng kuray. Si Iska Mendoza ang naging head art mentor. Araw-araw, tinuturuan niya ang matatanda at kabataan na magpinta kahit nanginginig ang kamay, kahit may kapansanan, kahit hindi marunong sa tamang teknik. Hindi kailangang perpekto ang linya, sabi darati sa klase. Ang mahalaga, totoo ang pinanggalingan. Si Ramonito Ramoning Cruz naman ang naging caretaker at tagapagbantay, ngunit higit pa roon, siya ang naging paboritong kasama ng mga matatanda tuwing gabi. Gumagawa siya ng poetry sessions sa garden kung saan ang bawat residente ay pwedeng magbasa ng sariling tula o simpleng magkwento ng alaala. Ang luha, sabi ni Moning isang gabi habang may hawak na notebook, ay parang pintura rin. Kapag hindi mo itinago, pwedeng maging kulay. Si Yvette Lacuesta ang namahala sa records, gallery displays at mga liham na dumarating mula sa iba't ibang lugar. Tahimik pa rin siya gaya noon, ngulit sa bawat exhibit na inaayos niya, mas lumilinaw ang kakayahan niya. Sa kanya ipinagkatiwala ni Amado ang pag-aalaga sa mga obra na ibinibigay ng mga residenteng artist. Si Aling Tersing naman ay nagbukas ng maliit na kantina sa loob ng Bahay Cora. Hindi siya pumayag na bayaran ng malaki. Ang gusto lang ay makapagbigay ng mainit na sopas, kape at kakanin sa mga taong minsang nakalimutang may nagmamalasakit pa sa kanila. Mang Amado, sabi niya minsan habang inaabot ang isang tasa ng salabat, kung buhay si Kumare Cora, malamang siya pa ang unang naghihiwa ng sibuyas sa kusina. Napangiti si Amado. Oo, tapos pagsasabihan niya ako na huwag masyadong magtrabaho. E di ako na ang magsasabi, huwag kang masyadong magtrabaho. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatiling simple si Amado. Hindi siya bumili ng magarang sasakyan. Hindi siya lumipat sa mamahaling subdivision. Ang tanging inayos niya ay ang seguridad ng bahay, ang pondo ng foundation at ang medical support para sa ilang matatandang residente. Pinakinggan niya ang payo ni Attorney Feliciano Maturan na gawing malinaw ang bawat dokumento upang walang makapagsamantala. Ngunit, habang unti-unting gumaganda ang buhay ni Amado, tuluyang bumagsak ang buhay ng tatlo niyang anak. Si Calvino,
dahil sa lumalaking utang at dating lihim na pagsusugal, nawalan ng trabaho nang matuklasan ng kumpanya ang ilang maling liquidation report na pinirmahan niya. Hindi siya nakulong dahil nakipag-areglo ang kumpanya, ngunit na blacklist siya sa ilang negosyo sa lungsod. Ang dating palalong manager na laging malinis ang sapatos at matigas ang boses ay napilitang magbenta ng ilang kagamitan para mabayaran ng mga taong hiniraman niya. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa maliit niyang apartamento, napanood niya sa balita ang bahay Cora. Nakita niya ang ama na inaakayang isang matandang lalaking naka-wheelchair papunta sa art studio. Walang galit sa mukha ni Amado. Wala ring yabang. May katahimikan lang. Napahawak si Calvino sa noo. "Tay," bulong niya, "bakit kaya mo pang maging mabuti?" Si Nerissa naman ay kinasuhan ng isang kliyenteng nawalan ng pera sa investment deal na ipinangako niya noon. Hindi lahat kasalanan niya, ngunit dahil sa kagustuhan niyang kumita ng mabilis, pumasok siya sa arrangement na hindi niya lubusang sinuri. Sa korte, napahiya siya. Ang dating babaeng laging maayos ang blazer at matalas ang salita ay natutong pumila sa legal aid desk, nanginginig habang tinatanong kung paano haharapin ang kaso. Si Darlene, na dating laging may sponsors at libreng produkto, ay unti-unting iniwan ng mga brand matapos muling kumalat ang lumang video kung saan nilait niya ang painting ng ama. Sinubukan niyang gumawa ng apology video, ngulit hindi naging maganda ang dating. Maraming nagsabing ginawa lang niya iyon dahil sumikat at yumaman ng ama. Sa unang pagkakataon, nawalan siya ng gana humarap sa kamera. Isang araw, pinanood niyang paulit-ulit ang interview ni Amado. "Hindi ko sila gustong sirain," sabi ni Amado sa interview nang tanungin tungkol sa mga anak. "Ang sakit ng ginawa nila, oo, pero hindi ako gagaling kung gagawin kong pagkain ng galit. Ang nais ko lang, sana balang araw, maintindihan nila na ang magulang hindi gamit na itatabi kapag luma na." Doon humagulgol si Darlene. Hindi dahil nawalan siya ng followers, hindi dahil napahiya siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, naintindihan niyang hindi painting ang itinapon niya noong araw na yon. Ang itinulak niya palayo, ang sariling ama. Lumipas ang mga buwan bago sila nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta sa bahay Cora. Hindi sila sabay-sabay na nagpasya nung una. Si Nerissa ang unang nagpadala ng mensahe kay Calvino. "Kailangan nating harapin si tatay." Sumagot si Calvino makalipas ang ilang oras. "Hindi ko alam kung kaya ko." Si Darlene naman ay nag-text lamang ng, "Kung hindi tayo pupunta ngayon, baka habang buhay na tayong duwag." Isang maulang hapon silang bumating sa bahay Cora. Wala silang kasamang driver, walang kamera, walang mamahaling bihis. Simple lang ang suot ni Nerissa. Si Calvino ay nakapolo ngungit halatang pagod. Si Darlene ay walang make-up, namumugto ang mata at mahigpit na hawak ang maliit na supot ng lumang larawan ni Corazon na nakuha niya sa bahay. Pagpasok nila sa gate, sinalubong sila ng tunog ng tawanan, mahinang musika at amoy ng bagong lutong aros kaldo sa kantina ni Aling Tersing. Sa kanan, may mga matatandang nagpinta ng bulaklak. Sa kaliwa, may batang volunteer na nagbabasa ng libro sa isang lolang mahina na ang mata. Sa ilalim ng akasya, may grupo ng residente na nakikinig kay Moning habang nagbabasa ng tula. Napatigil si Calvino. Ito pala ang ginawa niya. Namagha si Nerissa. Halos hindi siya makahinga. Ang dami niyang natulungan. Si Darlene ay walang imik. Nakatingin lang siya sa isang matandang babaeng nakaupo sa front ng easel, nanginginig ang kamay habang ipinipinta niya ang larawan ng kanyang anak. Nakita sila ni Yvette. Sandali itong natigil, ngunit hindi ito nagpakita ng galit. Lumapit ito at mahinang nagsabing, "Nasa studio si Mang Amado." "Pwede ba namin siyang makita?" Mahinang tanong ni Nerissa. Tumanggo si Yvette. "Sasabihin ko sa kanya." Ngunit bago pa makaalis si Yvette, lumabas na si Amado sa studio. May bahid ng pintura ang kamay niya. Suot niya ang simpleng puting kamisa at lumang pantalon. Tumanda ang mukha niya, ngunit mas mapayapa ang kanyang mga mata. Nagtama ang tingin nilang mag-ama. Walang nagsalita agad.
Ang ulan ay mahinang tumutulo sa roof. Sa loob ng ilang segundo, parang bumalik sa kanilang lahat ang sala noong araw na pinalayas siya. Ang canvas na napunit, ang trabahador, ang malamig na salita, ang lumang bag na bit-bit ni Amado lumabas sa sariling bahay. Si Narisa ang unang bumigay. Lumapit siya, ngulit hindi niya agad niyakap ang ama. Lumuhod siya sa harap nito. Tay, Nanginginig ang boses niya. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang tama. Naging gahaman ako. Ginamit ko ang salitang praktikal para takpan ang pagiging makasarili ko. Napayuko si Amado. Nanginginig ang panga niya, ngunit hindi siya agad nagsalita. Sumunod si Calvino. Hindi siya lumuhod agad, ngunit nang makita niya ang kamay ng ama, ang kamay na dating puno ng kalyo para sa kanila, tuluyan siyang napaluhod. Tay, ako ang pinakamasama sa amin, sabi niya. Ako ang nagsabi na wala kang mapapala. Ako ang nagtulak sa iyo palabas. Ako ang nag-isip na wala ka ng halaga kapag wala kang kinikita. Ngayon, ako ang walang trabaho. Ako ang walang maipagmalaki. Pero hindi ako pumunta rito para manghingi ng pera. Pumunta ako dahil hindi na ako makatulog sa bigat ng ginawa ko. Si Darlene ay halos hindi makalapit. Hawak niya ang maliit na supot at nang buksan niya ito, lumabas ang lumang larawan ni Corazon na minsan niyang itinabilang sa drawer. Tay, umiyak niyang sabi, nung araw na iyon, akala ko painting lang ang nilait ko. Pero araw-araw ko nang naiintindihan, hindi painting ang itinapon namin noon. Ikaw po, pati si Mama, pati lahat ng hirap ninyo para sa amin. Dahan-dahang umupo si Amado sa kahoy na bangko. Hindi dahil ayaw niya silang patawarin, kundi dahil biglang bumigat ang kanyang dibdib. Ilang taon niyang hinintay ang sandaling ito, mulit nang dumating na, hindi pala ito kasing simple ng yakap at luha. Tumayo kayo, mahinahon niyang sabi. Hindi agad gumalaw ang tatlo. Tumayo kayo, ulit ni Amado. Ayokong lumuhod kayo dahil sikat na ako. Ayokong humingi kayo ng tawad dahil marami na akong kinikita. Ngayon, ako ang walang trabaho. Ako ang walang maipagmalaki. Pero hindi ako pumunta rito para manghingi ng pera. Pumunta ako dahil hindi na ako makatulog sa bigat ng ginawa ko. Tahimik silang lahat. Tay, wala kaming karapatang humingi. Alam namin yun. Tumingin si Amado sa kanila. Hindi mura ang patawad. Hindi ito parang pinturang mabibili sa tindahan. At hindi rin ito pambayad utang. Kung gusto ninyong bumalik sa buhay ko, hindi kayo babalik bilang mga anak na entitled dahil kadugo ko. Babalik kayo bilang mga taong kailangang matutong magmahal ng walang hinihinging kapalit. Tumanggo si Calvino habang umiiyak. Tatanggapin ko kahit ano, tay. Hindi ko babayaran ng mga utang mo. Diretso niyang sabi kay Calvino. Napapikit si Calvino. Alam ko po, pero bibigyan kita ng trabaho rito. Hindi bilang manager, hindi bilang tagapag-utos. Magsisimula ka sa maintenance, maglilinis ka ng sahig, magbubuhat ng upuan, mag-aayos ng sirang gripo. Matututunan mo ulit ang halaga ng trabahong minamaliit mo noon, tumanggo si Calvino. Opo tay, bumaling si Amado kay Narisa. Tutulungan kitang humanap ng maayos na abogado para harapin ang kaso mo. Pero hindi ko babayaran ang kasalanan mo. Kailangan mong humarap sa mga taong nasaktan mo, gaya ng pagharap mo sa akin ngayon. Tumulo ang luha ni Nerissa. Opo, tatanggapin ko. Pagkatapos ay tumingin siya kay Darlene. Ikaw, Darlene, marunong kang humarap sa kamera. Pero matagal mong ginamit yun para ipakita ang buhay na gusto mong paniwalaan ng tao. Ngayon, gamitin mo para ipakita ang buhay ng mga taong hindi pinapansin. Gumawa ka ng documentary tungkol sa mga residenteng nandito. Pero hindi mo ito gagawing content para kumita. Hindi mo ilalagay ang mukha nila ng walang pahintulot. Hindi mo gagawing drama ang sugat nila. Makikinig ka muna. Humagulgol si Darlene. Opo tay, pangako. Hindi sila nagyakapan ng araw na iyon na parang biglang naayos ang lahat. Hindi ganun kadali ang sugat ng pamilya. Ngulit bago sila umalis, pinapasok ni Amado sa studio. Ipinakita niya ang bagong obra na ginagawa niya. 3 sirang silya sa tabi ng lumang hapagkainan. Sa dulo ng mesa, may maliit na liwanag mula sa bintana. Ano pong pangalan? Tanong ni Nerissa. Hindi ko pa alam. Baka depende sa magiging dulo ninyo. Mula noon, nagsimula ang mabagal, ngulit totoong pagbabago. Si Calvino ay pumasok araw-araw sa bahay kura.
Minsan pinapagawasan habang nagbubuhat ng kahon ng art supplies. Sa una nahihiya siya kapag nakikita ng mga kakilala. Ngunit nang minsang tulungan niya ang isang matandang lalaking ayusin ang kanyang wheelchair, naramdaman niyang may ibang klasing dangal sa pagtatrabahong walang yabang. Si Nerissa ay humarap sa mga kliyenteng nasaktan niya. Hindi lahat ay nagbatawad, ngunit tinanggap niya iyon. Unti-unti siyang tumulong sa foundation sa legal documentation, hindi bilang boss, kundi bilang volunteer na natututong muling makinig. Si Darlene ay gumawa ng documentary tungkol sa bahay kura. Walang dramatic music na sobra, walang pekeng luha. Ang unang episode ay tungkol kay Lola Severina, isang dating mananahi na iniwan ng mga anak sa terminal at natutong magpinta ng mga damit na hindi niya nanatahi. Nang matapos ang screening, hindi nagpa-picture si Darlene sa harap. Umupo lang siya sa likod at umiyak ng tahimik. Makalipas ang 3 taon, naging kilala sa buong bansa ang Bahay Kura, hindi bilang lugar ng awa, kundi bilang tahanan ng mga taong muling natutong lumikha. May mga batang volunteers, mga art teachers, psychologist, doktor at donors na dumating. Ngulit nanatiling malinaw ang patakaran ni Amado. Walang taong gagawing palabas ang sugat ng iba. Isang malaking exhibition ay ginanap sa bagong gallery ng Bahay Kura. Pinamagatang itong Hindi Huli ang Kulay. Dumating si Salome. Mas mabagal na maglakad, ngunit matalas pa rin ang mata. Naroon sina Iska, Moning, Yvette, Aling Tersing, Berto, Padre Elmo, Attorney Maturan, Abril Zafra at maging si Quintus Belorin na ngayon ay isa na sa tumutulong magdala ng mga obra ng Bahay Kura sa mga museo. Sa gitna ng gallery, nakasabit ang huling malaking obra ni Amado. Makikita roon ang isang matandang lalaki sa ilalim ng punong akasya, katabi ang 3 anak. Hindi sila magkakayakap na parang perpektong pamilya. May puwang sa pagitan nila, may bakas ng luma nilang sugat. Ngulit sa gitna ng mesa, may 4 na tasa ng kape, at sa dulo, may bakanteng upuan na tinatamaan ng liwanag. Tinawag ni Amado ang obra na Ang Upuang Hindi na Iniwan. Habang tinitingnan niyon ni Nerissa, Calvino at Darlene, tahimik silang lumapit sa ama. Hindi na sila humingi ng kahit ano. Hindi na rin nila pinilit na ibalik ang dating buhay. Ang mahalaga, naroon sila, natututo. Nagbabayad hindi gamit ang pera, kundi gamit ang panahon, pagpapakumbaba at malasakit. Tay, sabi ni Darlene, sa tingin mo po, proud si Mama. Tumingin si Amado sa bakanteng upuan sa painting. Ngumiti siya ng marahan. Matagal na siyang proud, sagot niya. Tayo lang ang nahuling makaintindi. Kinagabihan, matapos ang exhibit, umupo si Amado sa garden ng Bahay Kura. Hawak niya ang lumang brush ni Corazon. Sa paligid niya, may tawanan, may musika, may matatandang nagkwekwentuhan, at may mga anak niyang tumutulong magligpit ng upuan. Hindi perpekto ang pamilya niya. Hindi nabura ang nakaraan, ngunit hindi na iyon ang kumokontrol sa kanya. Tumingala siya sa punong akasya. Parang naroon pa rin si Corazon, nakaupo sa liwanag, nakangiti habang pinagmamasdan ang tahanang ipinamalan sa kanya. Cora, mahinang niyang bulong, hindi pala ako iniwan ng kulay. Hinintay lang nitong matuto akong mabuhay ulit. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilapag ang brush sa mesa. Hindi dahil tapos na siyang magpinta, kundi dahil sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na siya nagpipinta dahil taksa ng sakit. Nagpipinta na siya dahil payapa na ang puso niya.